Sa mundong ating ginagalawan, napakahirap ng magtiwala sa ibang tao. Hindi natin alam kung ano ang maaari nilang gawin, kaya dapat lagi tayong maingat at mapagmasid para na rin sa ating kaligtasan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Michigan na matatagpuan sa bansang Amerika ilang taon pa lamang ang nakakaraan, kung saan naninirahan ang batang lalaki na nagngangalang James. Noon ay araw ng Miyerkules. Dahil wala ang mga magulang ni James, kaya siya muna ang naatasang mag-alaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Iceland, 11 taong gulang, at Angus na 2 taong gulang naman. Dahil may kalayuan ang trabaho ng kanilang ama, kung kaya't lagi itong ginagabi sa pag-uwi. Pero kahit ganoon, sinisiguro niyang ligtas at nasa maayos ang mga bata. Nag-iiwan rin siya ng pagkain para sa mga ito. Tulad ng nakasanayan, pagkagat ng dilim ay sinisiguro ng 14 na taong gulang na si James na nakalak ang mga pinto at bintana, alinsunod na rin sa bilin ng kanyang tatay. Ngunit, noong gabing iyon, nangyari ang isang bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Nakarinig si James ng katok sa kanilang pintuan. Noong una ay hindi niya ito pinapansin, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, nagsimula ng sumigaw ang babae na nasa labas. Umiiyak rin ito habang nakikiusap na buksan ang pinto. Ayon pa rito, mamamatay daw siya kapag hindi siya pinagbuksan ng mga ito. Dahil sa narinig ni James, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan upang malaman kung sino ang naroon. Hindi siya makapaniwala sa itsura ng babae. Medyo may kabataan pa ito. Puno ng pasa ang kanyang mukha at nakahawak rin siya sa bali niyang braso. Pagkabukas ni James, kaagad na tumakbo papasok sa loob ng bahay ang babae. Tumungo ito sa kusina at sinabi niyang mayroon daw dumukot sa kanya at gustong kitilin ang kanyang buhay. Sinabi niya rin kay James at sa mga kapatid nito na kinakailangan raw nilang magtago. Naaalala naman ni James ang bilin ng kanyang ama na kung mayroong emergency, kailangan nilang magtago sa banyo na nasa loob ng kwarto dahil iyon lamang ang kwarto na walang bintana. Mabilis namang umaksyon si James. Kinandado niya ang mga pinto at pinatay ang lahat ng ilaw. Matapos noon, isinama niya ang babae at kanyang mga kapatid sa banyo. Pinapunta niya ito sa bathtub upang doon magtago. Sinabi niya rin sa kanyang kapatid na si Iceland na tumawag sa 911 habang kinukuha niya ang patalim sa kabinet. Tinawagan rin nila ang kanilang tatay para ipaalam ang mga pangyayari. Mabuti na lamang at kaagad itong sumagot. Sinabi nila rito na tinulungan raw nila ang isang babae at dahil roon, may lalaki sa labas ng kanilang bahay. Panay ang sigaw nito na may kasamang pagbabanta sa kanilang buhay. Matapos marinig ang mga salitang iyon, mabilis na nagmaneho pa uwi ang tatay ni James. Hindi niya rin ibinaba ang telepono upang masiguro na ligtas ang mga bata. Narinig niya rin ang mga katok at sigaw ng lalaki na nakilalang si Eric Ramsey. Sa paglipas ng mga oras, ang mga katok nito ay naging suntok na. Yung tipong gustong sirain ang pintuan para makapasok siya. Ilang sandali pa, biglang tumigil si Eric sa ginagawa niyang pambubulabog. Akala naman ni na James ay ligtas na sila at tuluyan na itong umalis. Subalit nagkamali sila dahil nakaisip pala ito ng ibang paraan matapos mabigong pumasok sa bahay nila. Pagbalik ni Eric, may dala-dala itong isang container ng gasolina. Si James, ang babae at mga bata naman ay nananatili lamang sa loob ng bahay. Hinihintay nilang dumating ang tulong mula sa mga otoridad. Ang kanyang tatay naman ay medyo malapit na sa kanilang tahanan noong mga sandaling iyon.
At para mahuli niya ang salarin, pinatay niya ang ilaw ng kanyang sasakyan. Alam niyang kapag naramdaman ni Eric na may paparating ay siguradong magtatago o kaya na may magpapakalayo-layo na ito upang matakasan ang kanyang ginawa. Noong makarating na ang tatay ni James sa kanila, nakita niya ang nagliliyab nilang bahay. Mabilis itong tumakbo para iligtas ang mga bata. Sakto namang naroon si Eric sa may bintana. Sinusubukan itong dumaan roon matapos niya itong basagin. Dumating rin ang mga pulis na kaagad dinakip si Eric. Mabuti na lamang at kaagad rin naapula ang apoy. Mula sa banyo, dahan-dahan namang lumabas ang mga bata. Narinig nila ang sirena ng mga pulis at sa tingin nila ay ligtas na sila mula sa kapahamakan. Paglabas nila ng kwarto ay kaagad silang sinalubong ng kanilang tatay. Niyakap sila nito habang nagpapasalamat dahil walang masamang nangyari sa kanila. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat. Dahil nang makita ng mga otoridad ang kalagayan ng babae, kaagad silang tumawag ng paramedics para sa paunang lunas sa mga tinamo nitong injury. May ilang katanungan rin ang mga pulis bago siya ipinadala sa ospital. In-interview din nila si James at ang mga kapatid nito. Sinabi nila sa mga bata na wala na silang dapat ipag-alala dahil nasa maayos na ang lahat. Ligtas na sila dahil nadakip na ang lalaking gumawa ng hindi maganda at siguradong pagdudusahan niya ang kanyang nagawang kasalanan. Kinabukasan, si James at ang kanyang kapatid na si Island ay pinarangalan ng mga pulis sa Isabela County dahil sa kabayanihan na kanilang ginawa. Ayon kay Police Chief Leo Miadowski, naniniwala siya na si James ang nagligtas sa buhay ng babae. Ayon naman sa kanilang tatay, masaya at proud siya sa ginawa ng kanyang mga anak. Matapos parangalan si James, nagpasalamat siya sa lahat. Ayon pa sa kanya, ginawa niya raw ang bagay na sa tingin niya ay tama. Sana raw, marami pang tao ang tumulong sa kanilang kapwa tulad ng kanyang ginawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtulong sa kapwa ay hindi binabase sa edad at estado sa buhay. Ito ay ang paggawa ng mabubuting bagay sa paraang alam natin. Lagi nating tandaan na ang kaunting bagay na ating ginagawa ay posibleng makapagpabago o makapagligtas sa buhay ng iba. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.